Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. O, pahabol lang po bago po ating ipagdiwang itong Pasko. Dito po sa sa Bureau of Corrections mga kaibigan, may nangyari pong talaga pong pamaskong nakakaiyak mga kaibigan. Ito pong nakikita nyo sa ating screen, ayan po yung ibinigay pong regalo ng pamunuan ng Bureau of Corrections sa mga PDLs na ang kanilang asawa nahiwalay sa kanila. Kasi ang nangyari mga kaibigan, sila po ay nakulong at etong mga lalaki ay dito po sa Bilibid, dito po sa Muntinlupa, at yung mga babae ay doon po sa Correctional Institution for Women. Hindi magkahiwalay po kasi yan Hindi po pwedeng magsama yan kasi baka pang nagsama dadami ang populasyon. So hindi pwedeng magsama. Kaya naman sa tagal po ng panahon na hindi nila nagkita, iba po rito 3 years, 3 years po sila hindi nagkita. At sa initiative po ni General Katapang ng pamunuan ng Bureau of Corrections, yan po binigay sa kanilang pamasko. Nagkita po sila diyan po sa sa No Bilibid prisons. Dumalaw po itong kanilang asawa galing po sa CIW o sa Correctional Institution for Women. Dumalaw po diyan sa Bilibid, diyan po sa Muntinlupa. At yan po yung mga eksena diyan. Dapat ganito po ang ginagawa ng mga namumuno diyan sa National Penitentiary. Dapat ganyan. Saka tingnan nyo mga kaibigan, halos may mga edad na sila. 'Di ba? Napakasarap po ng pakiramdam kapag ganyan ang ginagawa ng pamunuan. Hindi yung yung aabusuhin mo pa yung mga preso, hindi yung aabusuhin mo pa yung mga inmate. Sobrang nang hirap yung pinagdadaanan nila. Bagamat sila ay nagkasala, sabihin na natin na sila once naging kriminal. Kasi hindi naman sila makukulong kung wala silang ginawang krimen So, once in their lives, nakagawa sila ng mga bagay na talaga namang pinagsisisihan nila. At siguro naman, karapatan din naman nila na lumigaya kahit papano. Lalong-lalo na ngayong Pasko. So, ito po yung nangyari. Yung mga mag-asawa na nagkahiwalay na matagal na panahon, nagkita uli. Pareha po silang PDLs. At yan, tingnan nyo naman yung kasiyahan na magkayakap muli silang dalawa. Hindi lang po pwedeng jerjer. Hindi po pwede magastos po yan sa gobyerno. Kasi pati yung anak nila, alagaan Kaya hanggang yakap lang. Pero yung kasiyahan na nadarama nila sigurado po walang katumbas. Saka tingnan nyo, matatanda na po sila. Ayan nga yung alam ko yan po yung nilalapit nila kay Presidente Bongbong Marcos. Yung may mga edad na, baka pwede naman na mapalaya na. At makasama na ng kanilang mga pamilya. Kasi konting panahon na lang ang natitira sa kanila dito sa mundo 'Di ba? Bakit naman hindi pwedeng pagbigyan ng gobyerno na makauwi na sila sa kanilang pamilya? Siguro naman kahit papano, matagal na rin po nilang pinagbayaran yung kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanilang mga sentensya. So, dapat po ganito. Dapat po ganito ang ginagawa ng pamunuan ng Bureau of Corrections. Bilang isang tao, bilang isang human, Kasi hayop lang po talaga ang masasabi mong umaabuso dito sa mga taong ito 'di ba? Babuyin mo sila, yung gamitin mo sila sa kasamaan, yung abusuhin mo sila, yung saktan mo sila dahil wala silang kalaban-laban. Ikahayupan po 'yan, mga kaibigan. At darating ang araw pagbabayaran mo 'yan kapag ganyan ang ginagawa mo diyan sa mga taong walang kalaban-laban sa iyo. Nakakulong na Nakakulong na nga Tapos, ganun pa gagawin mo, abusuhin mo pa. Kakawawain mo, gagamitin mo para lang sa sa sarili mong kapakanan. 'Di ba? Grabe po 'yun, malaking kasalanan po sa Diyos 'yun. Kaya dapat ganito. Yan 'di ba? Sarap ng feeling kapag nakita ka ng ganyan na masayang-masaya sila. Nag-iiyakan sa harap mo, nag-iiyakan dahil sa kasiyahan. Hindi po umiiyak dahil natatakot Hindi po naiiyak kasi sinasaktan mo. Hindi, umiiyak dahil sa sobrang saya dun sa kasiyahan na nararamdaman nila. 'Di ba? So, sarap po ng feeling kapag ganyan. Nangyari po yan kanina po. Diyan po sa
sa Bilibid. So ayun lamang po mga kaibigan, naibahagi ko lang sa inyo na nararapat lang naman po na ganito ang bigay natin dito sa mga PDL, so Persons Deprived of Liberty. Kasi po talagang talagang sobrang hirap diyan sa loob. Kung mapapansin po ninyo, si Bong Navarro nga lang ilang araw lang po siya diyan sa Taguig City Jail at ilang araw din siya sa NBI. Nadadalaw pa siya ng kanyang pamilya. Pero halos pumayat ito si Bong Navarro, hirap na hirap. Eto pa kaya na mga talagang nandyan na, nakukulong na. Pero mo hindi sila madalaw ng asawa nila kasi nakakulong din yung asawa nila. Di ba napakahirap nun? Pero dahil nga po sa makataong pamumuno ng bagong OIC ng Bureau of Corrections, ay nabigyan sila ng pagkakataon na magsama kahit pansamantala lang at makita ang kanilang mga mahal sa buhay. So yan mga kaibigan, napakasarap tingnan, no? At talagang nakaka-touch. Hindi po yung touch na ginagawa ni ni Pacquiao. Ibang touch po 'yon. Ang sinasabi ko pong nakaka-touch ay ito po. Nakakaantig ng damdamin. Ibang touch naman kasi ginagawa ni Kibuloy Ibang touch naman yung ginagawa ni Pacquiao. Kaya nako. Ingat-ingat po tayo sa mga ganun. So ayan lang po mga kaibigan. Muli binabati ko po kayo ng maligayang Pasko at advance Happy New Year sa bawat isa. Konting oras na lang po ay December 25 na at pagsasalu-saluhan na natin yung ating mga Noche Buena. Kahit konti lang no? Kahit lechon lang ayos lechon lechong manok. No, kahit ganun, importante, sama-sama kayong pamilya. Yan po, katulad po nila. Di ba? Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali, ganyan pala.